Okay, welcome back to our program here on Inside Bicol. And our topic for tonight is about the National Food Authority. Ma'am, let's talk about certain issues, although this is at the national level. May mga issue nagluluwas na ang sabi nila, parang mga yan, we've been subsidizing ang NFA and been losing ang gobyerno, wala pa dyan. So, in fact, may nagsasabi na pare pang i-abolish na ngayon ng NFA, si function nga ng NFA as about itong registration. Itautang nga sa DTI. So, and then iba nga sa, itautang nga sa DA. So, may nagluluwas dyan. Ano ang observation mo? Ano ang position mo dyan? What is your comment to that? Well, as far as we are concerned, mas magayon manggiraray po na strengthen taan na National Food Authority so that we are sure and para magkaigwaning continuity itong suporta tapo sa mga paraoma. Yung po kita ngunya na we want to support the Food Staple Sufficiency Program of the government na dahil duman sa mga programs kang DA, ang kaipuhan po, ano ang suportang itataotas sa paraoma. Although, mahiling ta po na totoo na financially, the NFA is losing. Kasi dahil nga po sa subsidy, we buy high, we sell low. Pero dapat i-equate manggiraray po kang gobyerno o ibang sektor na ang National Food Authority, yaon po so social responsibility kang government na matawanan ning fair price itong mga consumers ta. Okay. Itong losses po ito dapat i-translate duman sa social responsibility kang government na dahil lang po yan makukuha yung social responsibility sa DSWD pero miski sa NFA kaibahanan po yan. Okay. So you just don't simply equate it with profitability. Yes. You have to consider the social aspect. Yes. Parang kaya na Yun social po. benefits. Opo. In fact po ang Department of Agriculture ngunyan talagang maigot po ang sa indang pag-implementar kang iba-ibang programa. Bako lang yung sa seeds, bako lang yung sa mga dryers na kaipuhan ninda, pati ang niya, dire-diretso man po ang pagtabang ninda sa patubig. So, sa muya man, dahil marketing arm kami, dapat kung ano yung produce nila, masuporta man kami. Okay. Nang padagos na mag-increase po ang sa tuyang procurement na bako na kita ang mag-import, kundi kita na ang mag-export sa maabot na panahon. In fact, para ma-encourage po ang ibang mga paraong, malalo na itong bagang mga members kang mga irrigators association, iba pong pigaapod na programa ang DA na ito pong Sikat Saka program na pwedeng umutang ang sarong paraoma ning let's say 50,000 para di na siya magparapangutang sa mga sa mga trader o sa bangko, etc. na iyan pong 50,000 na yan halimbawa or 40,000 pwede nang itao na yan through ATM na kung anong pangaipon niya, personal man o let's say mga inputs, duman na kukuha o na pag-abot kang oras, babayadan ninda ito sa paagining paroy. Okay. Na i-deliver sa muya, kami man, yung pig-deliver nindang paroy, magiging kabayaran na ito sa utang ninda, ma-deposito na kami sa land bank. Okay. Land bank po ang magpapautang. Okay. How true is it? I've heard that in the province of Camarines Sur, there are only about 2 or 3 traders that controls the market as far as yung rice trading. Dakol po sindang mga traders, but of course we cannot deny the fact that there are big traders in the province. Okay. So that's also healthy, sir, considering that if we need additional supply, kumbaga, they can add up, they can augment to the supply needed by our consumers. Okay, so, now, yung bang mga rice natin, sometimes because we import, where are they coming from? Usually, it came Vietnam, from I heard. Vietnam. Huh? Because Vietnam is selling lower price. Lower price. Ano yan? Who does the importation? The private or the government? This time, gusto ko pong ipaabot sa inyo na dati po baga panahon ni GMA, talagang dakula ang importation kang government. Okay. Sa ngunyan, medyo konti na lang ang nagagastos kang gobyerno dahil tinauna po ang parte kang importation sa private sector. Private sector na. So, sila na ang
nag-i-import rather than let the government spend for importation. I see. So we also have income dahil dyan because of the services being offered by NFA to facilitate the importation. Okay. How does one become an importer? Halimbawa, digdi sa Bicol, gusto niya mag-import sa Vietnam. Can somebody here, let's say gusto, may contact nga niya ako sa Vietnam. Gusto ko mag-import. Pwede yan? May requirements po kayan. Okay. Una sa Gabos, dapat registered ka as importer. Okay. So, And then where may ka maparegister? Sa Muya. Sa Indo. Okay. Oo. Now, and then, And then ano yan, that will now be, they will now evaluate. Okay. I-evaluate me po si mga requirements, and then we will forward the documents also to the central office. And now, with that, yung applicant po, pwede na siyang laog sa bidding. Okay. May bidding man po. May kaya bidding. eh, Okay. may mga requirements man, kung makumply nga ito, then maybe he will be granted a chance or an opportunity to import rice. Had there been any instance wherein there's a local trader who became an importer? Do we have any? Maybe po, 2011. 2011. Igwa kita. Igwa po kita, pero dikit man lang Dikit po man ito. lang. But this time, Through the- na. Mayo na po ngunyan. Okay. So, I mean, that goes to show na talagang self-sufficient kita pala sa rice, ano? Na taday na nga ni. But if there's any, let's say, the problem with the supply and demand, pwede pala ang trader digdi, makuha ng lisensya sa Indo, Opo. ma-import sinda. Ma-apply po sila. Ma-apply And sila. then may igwa pang, sa ngunyan po kaya, may, nasa ano pa, dahil pa siguro nalilift itong quantitative restriction. What is that? Sa importation po kaya iniho na during the time of previous administration nag-sign kita sa parang Sagat? yes, Okay. WTO na Free trade? ililift na Okay. yung quantitative restriction order na So, pwede na you can, makalaog ang Gabos free trade zone. free trade zone. Okay. So with that, ini po ang dahilan kung natangani sa tuyang ahensya, lalo na ang DA na talagang they are pushing na mahatabangan ang paraong mata. Pag nangyari po ini, kawawa po ining mga That's true. farmer ta at ang susuportahan talugod itong mga foreign farmers. Yun, so that's right, because by 2015, we will now have that yung globalization. Yes, We must be opo. globally competitive. So, Ma'am, anong mga policies na observe mong nagkaigwa ng pagbabago itong previous administration sa Gudngunyan? Ano na-observe mo? You mentioned aron kay itong importation. Dati, gobyerno nagpapara-import? Ano pang ibang mga policies? katong mga 2010 and Okay. pababa, dakula po ang share ng government sa importation. But after 2010, medyo nag-decline po Okay. yung volume na ini-import kang government. And igwa na pong participation ngunyan ang private sector. Private sector, okay. When did you notice that the province has become a self-sufficient sa production ng rice? Kahit rin. Haloy na po Haloy ini. na. Kasi saka, with our daily monitoring of prices, you can see that the supply is stable considering na dahil po naghihiro sa 31, 32, 33. Kasi kung hilingon mo po, based yung production kang sarong kilong bagas, dapat sana ang presyo na sa market kang bagas mo niyan is, or ang selling mix dapat 35 kung gusto mi na kumita. Pero dahil po, so diyan minalaw kaya subsidy kaya nagkakaigwang losses. Okay. Ang tamang presyo di 17 times 2 plus profit, siguro around 35 dapat ang selling. Pero we are only selling it at 25. No. Oo. On the other side of the coin, siguro may mga sectors man na dapat it has to be law of supply and demand na pero sa mga farmers na nagpo-produce sinda, since it is subsidized, meaning to say, baba, they are not able to really get, Yung profit. yung profit na they want also. And that is the reason why we have to intervene. Intervene. Oh, Okay. yes, oo. But, yun nga, with that desire, pero ang observation ng mga tao is that it's really the traders that, of course, there are a lot of We reasons, admit that traders has
role to that effect kasi siyempre they want profit Right. and then they have all the capacity na mag-advance payment Right. para makapture kaagad nila yung produce. Ang government po dahil pwede mag-advance. So that is where you need really to educate the farmers. Yes. Na ma-educate sila. Ma'am, sayang we run out of time, ano? Maganda sana ang discussion ta. So, anong mensahe mo sa gabos na nagdadalan sa tuya, digdi sa GNN, especially to our farmers and Yes, also sir. itong mga buyers kang NFA? Anong mensahe Salamat mo sa po inyo? sir na natawan kami ng tsansa na maipaabot sana po ang mga paraumang nagihiling sa ngunyan sa programang ini. Gusto kong ipaabot sa Indo na ang polisiya ta, ang procedure ta sa pag-apply para makapagbenta ka mo ning paroy sa NFA, bako na po parehas kang dati na mabayad ka mo sa passbook, madara ka mong retrato. Sa ngunyan po, simple na lang. Sinimplify na po ang gabos na dahil na po kamo masakitan. Primero, pag madyan kami, kung may ugnayan, kami na po mismo ang maritrato, daing bayad. Ang card po, ang master passbook, daing na pong bayad, miski ang individual farmer's passbook. Ang kaipuhan mi lang po, proof na kamo po ang parauma. Kung kamo ang tagsadiri kang daga, tawan lang po nindo kami kikopya, kang Xerox copy, kang sa indong titulo or tax declaration, o kaya naman kung nawawara itong kopyang ito, maghagad po kamo ki certification hali sa BARC o barangay chairman na kamo po nag-uuma kang sa indong daga kung pirang hektarya, kung piraan sa itong yield ka ito. Ngunyan kung nag-aarkila ka mo, kaipuhan mi lang ki kopya kang kontrata na pirmado man at least lamang ki barangay captain na magpapatunay na iyan nakakontrata sa imo. Ganon po kapasil. Okay. Ang ano. So with that, we'd like to thank our guest for tonight, si Ma'am Edna de Guzman. I'm sure duman sa samuyang pagpurulay, gulpi kamong nanuudan, especially itong mga farmers ta dyan, mga traders ta, and also itong mga consumer, kang bigas. Alam taman, ang rice is something na very, dakula ang value sa tuyang araldaw, no? So, we'd like again to thank ang samuyang guest, and also, of course, to all the viewers there. Thank you for watching our program here on Inside Bicol. And aram mo ma'am, ay mga programang ini, this is something that we have really devised to, educate sa tuyang mga viewers. Kasi importante malaman ninda ang situation. That's why magayon na you have accepted our invitation. So with that, we'd like to thank all of you there. Keep on watching Inside Bicol here on GNN. It's a free channel. All you have to do is to tune in to Channel 48. And also for those who missed this program, all you have to do is to visit Facebook. Then go on Inside Bicol because we have uploaded all our previous programs. Just log on to Facebook, go Inside Bicol, and there you will see all our previous shows. Thank you, ma'am. Thank you.